Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-104 na kabanata. Ang imbitasyon ni Kelly. Si Kelly ay nakatayo sa tabi ni Alex sa Ramsey Lake ng 2 oras. Ang hangin ay matatalim, at si Alex ay umuubo, at sinisipon. Nag-aalala ng husto si Kelly, pero ang kanyang magagawa lamang ay tumayo sa tabi nito, upang hindi siya mag-isa. Ang malalim na nararamdaman ni Alex kay Debbie, ay nagpapainis kay Kelly. At sa unang pagkakataon, nag-alangan siya sa kanyang sarili. Maraming lalaki ang nanliligaw at nagkakagusto sa kanya, pero ngayon, parang nawawalan siya ng pag-asa. Kaya niya ba talagang agawin si Alex kay Debbie, sa isip niya? Hapon na, wika ni Kelly, na nakatayo sa tabi ni Alex. Bakit hindi muna tayo kumuha ng ating pagkain? Hindi ako nagugutom pero pwede ka namang umalis, wika ni Alex. Ang mga mata niya ay nakatingin pa rin sa lawa, na parang nakikita si Debbie doon. Walang magawa na nakatingin si Kelly dito, hanggang nagpa siya na tumalikod at umalis. Makaraan ng ilang sandali, bumalik siya na may dalang pagkain. Iniabot niya ang isang box ng pagkain kay Alex, at sinabi, ibinili kita ng tanghalian. Kainin mo iyan, kung hindi, tuluyan kang manghihina. Medyo nakaramdam si Alex ng magaan na pagtanggap kay Kelly. Nang malaman niya na hindi pala ito tuluyang umalis, kundi nawala ito para ikuha siya ng pagkain. Ayaw ko, wika ni Alex. Pwede mong kainin yan. Maingat niyang itinago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam niya kung ano ang nararamdaman ni Kelly, para sa kanya. At hindi niya ito bibigyan ng pag-asa. Sige na kumuha ka, pang-aasor nito, na nakangiti. Bumili ako ng 2, at ayaw ko na babayaran mo pa ako. Gusto niya na ma-relax kaunti si Alex, pero nauubusan na siya ng idea. Gusto niya na kumain ng tama si Alex. Sinabi ko na sa iyo, ayaw ko, malakas na sigaw nito, habang tinibig ang kahon ng pagkain at natapon ito sa lupa. Ibinili siya ni Kelly ng seafood risotto, na may special na kahulugan, para sa kanya. Bakit mo ako ibinili nito? Pagtatanong ni Alex habang nabigla. Nagtanong ako sa paligid, tungkol sa iyo, pag-amin nito. Na nasasaktan siya sa nakikitang reaksyon ni Alex. Alam ko noong tatalon si Debbie dito sa lawa, ito ang binili mo sa kanya. At alam ko na, namimiss mo na siya, kaya naisip ko, na baka makatulong ito sa iyo, palapit sa kanya. Wika ni Kelly habang nakayuko. Alam ko na ikaw at si Debbie ay may matibay na relasyon, pero gusto pa rin kita. Kahit na pagbuhatan mo ako ng kamay, o sigawan ng malakas. Kahit na patayin mo ako, gusto pa rin kita. Hindi dahil sa ako ang sisira sa inyong relasyon. Lumapit siya dito, at dinampot ang box at inayos. Pasensya na mahinang bulong ni Alex. Ano ang nakalimutan ko, sa isip ni Kelly? Bakit napakapasensyoso ni Alex sa kanya, kahit gaano pa kasama ang kanyang nagawa? At palagi akong mabait sa kanya, kahit na malamig siya sa akin. Ganito ba ang lahat ng mga lalaki? Okay, pinapatawad na kita, wika ni Kelly. Ngayon kainin mo na yang pagkain mo. Hindi siya tumingin dito, habang iniaabot ang kahon ng pagkain. Kainin mo iyan. Kung itatapon mo uli iyan, hindi na ako aalis para ikuha ka uli. Kinuha ni Alex ang box ng pagkain, at binuksan, makapigil hininga ang amoy ng seafood risotto. Kumain ka na ba? Tanong ni Alex. Ano sa palagay mo, sabay taas ng isang kilay. Bumili ako ng 2 box para sa atin, at itinapon mo ang isa. Kumain ka muna, at sa akin na ang matitira, wika ni Alex, habang iniaabot ang box. Ang puso ni Kelly ay napanatag. Marahan siyang tumingin, at dumampot ng tinidor. Dahil pareho naman tayong nagugutom, kumain na lang tayo ng sabay, wika nito. Umupo sila ng maayos, at inilagay ang box ng pagkain sa ibabaw ng bato. Kumuha sila at kumain, ang pagkain nila ay simula ng pagiging relax. Ang sitwasyon ay halos magkatulad, nang si Alex at Debbie ay magkasamang kumakain. At doon lang na-realize ni Alex na si Kelly ay isang okay na babae. Sa sandaling iniisip niya ito, nakaramdam siya ng guilty para sa sarili. Hindi niya alam kung nasaan si Debbie o kung okay ito. Bakit siya nag-iisip ng ibang babae? Ito ay kawalang galang kay Debbie.
Iniyuko niya ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pagkain, bago pa makahalata si Kelly ng kahit ano. Hindi matagal bago nila naubos ang pagkain. Siya nga pala. Gusto kong itanong kung pwede ka bang pumunta sa isang salo-salo ng aming pamilya bukas, kinakabahan na tanong ni Kelly. Pwede kang magpakita, kahit sandali at pagkatapos, ay pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Pakiusap, pwede ba na pumunta ka? Ang kanyang pamilya ay pinipilit siya na magkaroon ng boyfriend. Kaya gusto niya isama si Alex. Kapag nakita siya ng kanyang pamilya, iisipin nila na boyfriend ko siya kahit wala siyang sasabihin. Okay lang kung ayaw mo pumunta, wika ni Kelly. Sa palagay ko, kailangan ko kasing itanong ito sa iyo. Alam ko na nag-aalala ka ng gusto kay Debbie, at wala ka sa mood para sa mga pagtitipon, naiintindihan ko ito. Tumingin si Alex sa kanya, na walang sinasabi na kahit ano. At napapahiya siya ng gusto. Okay lang wika ni Kelly. Huwag mo nang alalahanin iyon. Sigurado ako na matatagpuan mo rin si Debbie, sa lalong madaling panahon. Kailangan ko nang umalis. Nang sandaling iyon, dinampot na niya ang mga kalat, at naghahanda na umalis. Biglang sumagot si Alex, pupunta ako wika nito. Ano? Pagtatanong ni Kelly, sa pagkabigla, habang mabilis na tumingin dito. Totoo ba? Pupunta ka? Nang tumango si Alex, wala siyang magawa kundi excited na ngumiti. Sige, hintayin mo ako sa gate ng Preston University bukas. Susunduin kita doon. Bye-bye, paalis na ako. Hindi nagawa ni Alex na sabihin na hindi, pagkatapos ng lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pero hindi niya kaya na magpanggap muli na boyfriend nito. Umaasa siya na darating ang isang araw na mauunawaan nito na hindi siya ang lalaki na para sa kanya. Tumingin muli siya sa lawa at inisip si Debbie. Nang sumunod na araw, ang kanyang kondisyon ay medyo bumuti ng kaunti. Pero ang kanyang pag-iisip ay lumala. Nang 6:00 ng gabi, hinihintay niya si Kelly sa harapan ng school gate. Dumating ito sakay ang BMW na puti. Kelly, tingnan mo siya, wika ni Sharon na nakaupo sa harapan ng passenger seat. Nang huminto na ang sasakyan, nakita na niya si Alex. Nakasuot ito ng karaniwang, pangmahirap na damit. Hindi mo ba sinabi sa kanya, na ito ay inyong family reunion? Bakit ganoon ang damit niya? Talaga bang sinasadya niya na ipahiya ka? Napayuko si Kelly ng kaunti. Alex, hindi ka ba nakinig sa sinabi ni Kelly sa iyo, pagtatanong ni Sharon, na lumabas sa sasakyan, habang galit na nakatingin dito? Iyan ba ang pananamit na isusuot mo, para sa pamilya ni Kelly? Napansin din ni Sharon, na hindi lang mahirap na pananamit ang mayroon dito, kundi ang mukha nito ay namumutla, at ang mata nito ay maluha-luha. Tumingin siya dito, at walang masabi. Bumaling siya kay Kelly, at sinabi, talagang isasama mo siya sa pagtitipon ng inyong pamilya, nang ganyan ang hitsura. Tumingin si Kelly kay Sharon. Lumabas siya sa sasakyan at lumakad palapit kay Alex na nag-aalala. Nagtanong ito, kamusta ka, sigurado ka ba na sasama? Masama pa ba pakiramdam mo, magpaiwan ka na lang kaya at magpahinga? Hindi naman masama ang pakiramdam ko, wika nito, at bahagyang ngumiti. Pero ang ekspresyon ng kanyang mukha, ay iba ang sinasabi. Naipangako na niya kay Kelly na pupunta siya, at hindi niya binabawi ang kanyang mga salita. Okay lang, sasama ako sa iyo. Ngumisi si Sharon, nagsususpecho siya na peperahan ni Alex si Kelly. Binuksan ni Kelly ang pintuan sa likod, at pinabayaan na pumasok si Alex. Si Kelly at Sharon ay nasa harapan. Buksan mo ng kaunti ang bintana, wika ni Sharon, dahil nakikita niya ito sa rearview mirror. Kung nilalamig ka, itago mo iyan sa sarili mo. Tapos ka na ba magsalita, wika ni Kelly, na may tonong naiinis. Tumingin si Sharon kay Kelly, nang may nasasaktan na ekspresyon. Sinisisi niya si Alex dahil sa pinagmumulan nito ng pagtatalo nilang magkaibigan. Ipinag-drive sila ni Kelly patungo sa mamahaling villa ng kanyang pamilya. Kasunod ito ng Purple Down Lake. Malayo ito sa syudad, at ang lugar ay payapa. Ang lawa ay napakatahimik sa gabi. Ang sumisipol na tubig, ang matataas na puno sa lawa. Ang carpet ay kamukha ng mga mapapanood sa fairy tale. Naririnig nila ang mga hampas ng tubig sa batuhan. Ang mga huni ng insekto, at ingay ng palaka. Ang paligid ay nakaka-relax at kaaya-aya.
Ang mga boses ay maririnig mula sa malaking villa, malapit sa lawa. Napapalamutian ito ng makukulay na ilaw, at ang lamesa ay maayos na nakahilera. Ang mga taga-silbi ay may dala ng alak, prutas, at pastries, at maraming bisita ang nag-uusap-usap na may eleganteng pananamit. Habang ang mga bata ay naghahabulan. Kelly tawag nito. Isang 62 years old na lola ang lumabas sa bahay. Ang pangalan nito ay Margaret Phillips, at siya ang in charge sa buong pamilya Phillips. Nakasuot ito ng mahabang damit na nagpapakita ng kanyang slim na imahe, at ang kanyang buhok ay nakapusod ng pabilog. Ang kutis nito ay makinis na may kaunting maliliit na wrinkles, pero ang mata nito ang unang mapapansin. Matatalim ito, at walang makakaligtas na kahit anong kapansin-pansin. Nagbibigay siya ng kagalang-galang na impression, at lakas. Madali lang makita kung bakit siya ang pinuno ng pamilya. Naglakad siya sa hagdanan, kasama ang dalawang lalaki na nakasuot ng disente, habang pinag-uusapan ang family business. Ang lahat ay hininaan ng kanilang mga boses nang siya ay nakita. Ang dalawang lalaki ay tumango ng magalang sa kanya, bago tumalikod at umalis. Pagkatapos lang noon, saka naglakas loob lumapit ang iba sa kanya. "Hello Lola. Ma, ang ganda mo ngayon. Maraming salamat sa pag-imbite mo sa akin auntie." Kilala nila lahat si Margaret, at pinahahalagahan nito ang kanyang pamilya. Palagi nitong ginagawa ang lahat para sa kanila. Ang lahat ay gusto siya maging masaya. "Lola," sabi ng isang cute na babae, na naglalakad palapit, at hinawakan ang kamay nito. Humilig ito. "Ano ang pinag-uusapan ninyo sa loob?" "I miss you Lola. Sa lahat ng bisita ko, ikaw ang may pinakapangit na ugali." Wika ni Margaret. "Bakit? Dahil na-miss kita ng gusto," wika ng babae na may malambing na boses. "Tama na," wika ni Margaret. "Tumigil ka na sa paglalaro. Nasaan ang kuya mo?" Ang babae ay kapatid ni Simon. Ang nanay ni Simon at Yvonne, na si Elizabeth, ay nasa gilid. Dahil sa malaking bilang ng pamilya, si Margaret lang ang may oras sa kanyang dalawang anak na nagpapatunay na sa pamilya Phillips na ang ibang tao ay mas pinahahalagahan ang iba. Si Elizabeth ay proud, habang nakatingin sa lahat ng nakapaligid sa kanya, dahil alam niya na siya ang pinaka-importante sa lahat ng nandoon. At napansin niya si Alice. Malapit ang dalawang anak ni Elizabeth na si Simon at Yvonne kay Margaret. Pero ang paborito niyang apo ay ang anak ni Alice na si Kelly. Lagi siyang una sa iba. Hanggang dito na lang po muna. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.